Matagal ko na pong gustong ikwento itong creepy experience ko noong OJT pa lang ako. At dito ko napiling ikwento sa PNT Stories. Tawagin nyo na lang akong Ayel. Third year college student ako noon. At isa sa mga napiling mag-OJT sa isang lumang manufacturing company sa Laguna. Excited ako noong una dahil sabi ng mga kaklase ko, maganda raw ang experience doon at marami kang matututunan. Unang araw ko pa lang, napansin ko ng kakaiba ang lugar. Malaki ang gusali, pero luma na ang karamihan ng mga bahagi nito. Mahaba ang pasilyo, malamlam na ilaw, at may mga seksyong bihira ng puntahan ng mga empleyado. Dahil baguhan ako, sinusunod ko lang ang lahat ng utos. Bandang 5:00 ng hapon, sinabi ng HR na kailangan mag-overtime dahil maraming kailangan i-file na dokumento. Pagsapit ng 6:00, halos nagsiuwian na ang lahat. Naiwan na lang kaming iilan. Habang inaayos ko ang mga papeles, may lalaking lumapit sa akin. Nasa 50 years old na siguro yun. Nakaputing long sleeve, planchado ang pantalon, at may suot na lumang ID lace. "Ikaw ba ang bagong OJT?" "Opo." "Halika, tuturuan kita." Napakabait niya. Tinuruan niya ako ng tamang proseso ng inventory, pag-code ng reports, at kung paano iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Mahinahon siyang magsalita at parang napakarami niyang alam. "Salamat po, sir." "Tawagin mo na lang akong Sir Roberto." Mula noon, gabi-gabi ko siyang nakakasama tuwing overtime. Nakapagtataka lang dahil tuwing may ibang empleyadong dadaan, parang hindi nila siya napapansin. Akala ko normal lang yon. Isang gabi, tinanong ko ang isa kong kasamang regular employee. "Sir, si Sir Roberto po ba? Matagal na rito." Napatingin siya sa akin. "Sinong Roberto?" "Yung supervisor po na nagtuturo sa akin gabi-gabi." Bigla siyang natahimik. "Ha? Wala namang supervisor na Roberto." Napatawa pa ako noon. "Eh sir, lagi ko siyang kasama." "Anong itsura?" Nang ilarawan ko ang muka at pananamit nito, unti-unting namutla ang empleyado. "Ano? Hindi pwede." Hindi niya na ako kinausap pagkatapos nun. Kinabukasan, napansin kong nagbubulungan ang mga empleyado habang palihim akong tinitignan. Bandang gabi, muli kong nakita si Sir Roberto. Ngumiti siya. "Huwag mo na lang silang pansinin." Tumango na lang ako. Habang nagtatrabaho kami, napansin kong sobrang lamig ng opisina kahit naka-off ang aircon. Nang minsang mag-abot siya sa akin ng folder, aksidenteng nahawakan ko ang kamay niya. Napatigil ako. Napakalamig nun. Napansin niya ang reaksyon ko. "Natatakot ka ba?" Napailing ako kahit nanginginig na ako. Pagkatapos nun, nagsimula nang mangyari ang mga kakaiba. Tuwing daraan ako sa salamin, minsan ako lang ang nakikita ko. Wala siyang refleksyon. Kapag naglalakad siya sa hallway, wala rin akong naririnig na yabag. At higit sa lahat, hindi ko pa siya nakitang kumain, uminom, o kahit humawak ng cellphone. Isang gabi, inutusan niya akong kumuha ng lumang record sa pinakang dulong archive room. Pagpasok ko ron, naamoy ko agad ang alikabok at lumang papel. Habang naghahanap ako, may nakita kong frame picture na nakapatong sa isang cabinet. Halos mahulog ko yun sa gulat. Si Sir Roberto, mas bata lang siya doon ng kaunti. May itim na laso ang larawan. Sa ibaba nito, may nakasulat, "In loving memory of Supervisor Roberto Cruz, 1968 to 2019. Nanginginig akong lumabas ng archive room. Paglabas ko, nakita ko siya sa dulo ng hallway. Ngumiti. "Hinahanap mo ba ako?" Unti-unti siyang lumapit, pero ngayon ko lang napansin, hindi pala siya naglalakad. Lumulutang siya.
Habang papalapit siya, unti-unting namumutla ang mukha niya. Lumalalim ang mga mata. Nagkaroon ng maitim naman siya ang puti niyang long sleeve. Parang may dugong tumutulo mula sa loob. "Sir." Hindi ako makagalaw. Huminto siya sa harapan ko. Mahinawan pa rin ang boses niya. "Hindi ko natapos ang trabaho ko." Biglang kumurap ang lahat ng ilaw. Narinig ko ang malalakas na kalabog ng mga kabinet. May mga papel na lumilipad kahit walang hangin. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas ang ID niya. At ang litrato sa ID, bulok na ang muka. Halos maubusan ako ng hininga. Tumakbo ako ng buong lakas palabas ng opisina. Naririnig ko ang boses niya sa likuran ko. "Huwag mo kong iwan. Hindi pa tayo tapos." Paglabas ko ng building, nawalan ako ng malay. Nagising ako kinabukasan sa klinik ng kumpanya. Nandun ang HR at ang plant manager. Nakatingin lang sila sa akin. Pagkakwento ko ng lahat ng nangyari, maya-maya, ang sabi ng plant manager, "Totoo ang nakita mo. Ang nakita mo, si Sir Roberto." Ayon sa kanya, si Supervisor Roberto raw ang isa sa pinakamagaling na supervisor noon. Habang nagsusupervise siya ng night shift, bumagsak ang mabigat na steel rock at nadaganan siya at namatay. Matapos yun, doon na siya nagsimulang magparamdam. Natapos ko naman ng mapayapa ang OJT ko doon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mukha ni Sir Roberto. Ako si Ryan, at ito ang pinakang nakakatakot at nakakapanindig balahibong karanasan sa buong buhay ko. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing yon, hindi ko pa rin matanggap kung paano ako nakauwi ng ligtas. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon, kababalaghan, o isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi ko yun inimbento. Nangyari ito, ilang taon na ang nakalipas. Galing ako noon sa trabaho at halos ginabi na ako nang makarating ako sa terminal. Pagod na pagod ako at gusto ko na lang makauwi. Kaunti na lang ang mga tao sa paligid. Isa-isa nang nagsasara ang mga tindahan at ang ibang pasahero nakasakay na sa mga huling biyahe. Akala ko nga nun wala na akong masasakyan. Habang nakaupo ako sa isang sirang bangko sa terminal, may narinig akong mahinang ugong ng makina. Paglingon ko, isang lumang bus ang dahang-dahang huminto sa harapan ko. Luma na ang pintura nito, kupas na ang kulay, at parang dekada na ang tanda. Ang pinaka nakapagtataka, wala itong karatolang nakasaad kung saan ang biyahe. Walang pangalan ng ruta, wala ring numero. Basta nakabukas lang ang pinto, parang hinihintay ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kusang kumilos ang mga paa ko. Para bang may kung anong puwersang nagtulak sa akin na sumakay. Pag-akyat ko, agad kong napansin na ako lang ang pasahero. Walang ibang tao. Tahimik ang buong bus. Ang driver, nakatitig lang sa kalsada. Hindi siya lumingon kahit saglit. Ang konduktor naman, nakaupo malapit sa unahang pinto. Nakayuko lang siya at walang imik. Naghintay akong singilin niya ako ng pamasahe. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin siya tumatayo. Hindi niya rin ako tinanong kung saan ako bababa. Medyo nagtaka na ako, pero inisip kong baka maya-maya na lang. Unti-unting umandar ang bus. Sa umpisa, pamilyar pa ang mga dinadaanan namin. Nakakakita pa ako ng mga tindahan, gasolinahan at mga bahay sa tabi ng kalsada. Pero makalipas ang halos 10 minuto, napansin kong wala na akong makitang kahit isang sasakyan. Nawala rin ang mga poste ng ilaw, puro dilim na lang. Maya-maya, unti-unting bumalot ang napakakapal na hamog. Halos wala na akong makita sa labas. Napansin kong hindi bumabagal ang bus,
Kahit hindi na makita ang harapan, parang kabisadong kabisado niya ang daan. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang nawala ang hamog at doon ako tuluyang natigilan. Sa labas ng bintana, napakalawak na lungsod. Maliwanag ang buong paligid. Hindi ordinaryong ilaw ang nakikita ko. Parang bawat gusali, kumikinang na tila yari sa salamin at ginto. Ang mga kalsada, sobrang linis. Walang lubak, walang basura. May mga naglalakad na tao. Lahat sila, maayos ang pananamit. Ngunit may kakaiba. Walang nagsasalita. Walang sasakyan ng bumubusina. Walang batang naglalaro. Parang tahimik ang buong syudad. Habang bumabiyaya ang bus, hindi ko maialis ang tingin ko sa mga gusali. Mas maganda pa ang mga ito kaysa sa mga lungsod na nakikita sa telebisyon. May mga gusaling tila gawa sa puting marmol. May hardin na punong-puno ng kakaibang bulaklak na kumikislap. May mga fountain na ang tubig, tila may sariling liwanag. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng nakikita ko. Para akong nasa ibang mundo. Napansin kong unti-unting lumingon ang mga tao sa bus. Isa-isa, lahat sila. Sabay-sabay nila akong tinitignan. Hindi silang umingiti. Hindi rin naman sila mukhang galit. Basta nakatitig lang. Ramdam kong parang ako lang ang kakaiba sa lugar na yon. Napatingin ako sa driver. Tahimik pa rin. Sa konduktor naman, hindi rin gumagalaw. Bigla kong napansin ang rearview mirror. Doon ko nakita ang mukha ng driver. Halos mapasigaw ako. Wala pala siyang mata. Puro itim lang. Napatingin ako sa konduktor. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ganon din. Wala rin siyang mga mata. Kinabahan ako. Halos lumakas ang tibok ng puso ko. Gusto kong bumaba. Pero hindi humihinto ang bus. Mas lalo pang lumalalim ang biyahe namin sa kakaibang lungsod. Maya-maya, huminto kami sa isang napakalawak na plaza. Sa gitna nito, may napakalaking puno. Napakaraming tao ang nakapaligid doon. Lahat sila, sabay-sabay na lumingon sa bus at sabay-sabay din silang ngumiti. Hindi normal ang ngiti nila. Kakaiba ito. Halos umabot sa magkabilang pisngi. Unti-unting tumayo ang konduktor. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Pwede ka nang bumaba. Nanginginig akong napailing. Hindi po. Uuwi na lang ako. Hindi na siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahang tumango. Bumalik siya sa kanyang upuan. Muling umandar ang bus. Habang papalayo kami, napansin kong nakatingin pa rin sa akin ang lahat ng tao sa plaza. Hindi sila kumikilos. Hindi sila kumukurap. Nakatitig lang sila hanggang tuluyan silang matakpan ng hamog. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik na naman ang makapal na ulap. Halos wala na akong makita. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng bus. Ilang segundo kaming nabalot ng dilim. Ang naririnig ko na lang nun, yung tunog ng makina. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas muli ang ilaw. Pagtingin ko sa labas, pamilyar na ulit ang lugar. May mga bahay, may mga tindahan, may mga sasakyan na rin. Huminto ang bus sa tabi ng kalsada. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi pa rin nagsasalita ang driver. Ang konduktor, nakatingin lang sa akin. Agad akong bumaba. Paggalapag ko sa kalsada, lumingon ako sandali para kunin ang plaka ng bus. Pero wala na ito. Bigla na lang naglaho. Napatakbo na ako nun pauwi. Mula noon, hindi na ako sumasakay sa mga bus na walang karatula. Lalo na kapag hating gabi. At sa tuwing nakakakita ako ng makapal na hamog sa isang tahimik na kalsada, bumabalik sa isip ko ang lungsod na napakaganda. Ngunit ramdam mong hindi para sa mga taong tulad natin. Hanggang ngayon, iniisip ko kung biringan ba yung napuntahan ko. At sana, hindi na yun maulit.
Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon. Hanggang ngayon, tuwing sasakay ako ng bus, hindi na ako muling umuupo sa pinakang dulo. Mahilig kasi ako doon umupo. Tahimik, walang masyadong istorbo, at pwede kang humiga habang nasa biyahe. Galing akong overtime noon at halos ginabi na ako nang makasakay ako sa isang bus na babiyahe papunta sa inuuwian ko. Kaunti na lang ang pasahero. May ilang estudyante sa unahan, 2 matanda sa gitna at isang lalaking natutulog malapit sa bintana. Diretso akong nagtungo sa paborito kong pwesto, ang pinakang dulong upuan. Pagkaupo ko, napansin kong may babaeng nakaupo sa bandang bintana. Siguro nasa 30 anyos siya. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at nakasuot ng simpleng puting blouse at itim na palda. Tahimik lang siyang nakatanaw sa labas. Nginitian ko siya. Ngumiti rin naman siya pabalik. "Ito rin ba yung paborito mong upuan?" tanong niya. Medyo nagulat ako dahil siya pa ang unang nagsalita. "Oo, mas komportable kasi rito." "Pareho pala tayo." Tapos napangiti na lang ako. Habang umaandar ang bus, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin. Hindi ko na malayang halos 10 minuto na pala kaming magkausap. Napakagaan kausap nung babaeng yon. Parang matagal ko na siyang kilala. Nagkukwento siya tungkol sa mga biyahe niya noon, sa trabaho, at kung paano raw mas gusto niyang bumiyahe sa gabi dahil mas tahimik. May kakaiba lang akong napansin. Kahit malamig ang aircon, mas malamig ang hangin sa paligid niya. Akala ko nun, dahil lang sa aircon dahil nakatapat yun sa amin. Minsan naman, kapag napapatingin ako sa salamin ng bintana, parang hindi ko makita ng malinaw ang refleksyon niya. Pero hindi ko na yun pinansin. Patuloy lang kami nagkwentuhan. Maya-maya, lumapit ang konduktor. Kinuha ko ang pitaka ko at nagbigay ako ng 100. At sinabi ko sa konduktor na sasagutin ko na yung pamasahe ng kasama ko. Pero imbis na kunin agad ng konduktor ang bayad, napukunot ang noo niya. "Ano po sabi niyo, ma'am?" Ang sabi ko, "Kuya, sasagutin ko na yung pamasahe na tong kasama ko." Biglang natahimik ang konduktor. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa bakanting upuan sa tabi ko. Ma'am? Wala naman po kayong katabi." Napatawa pa ako noon. "Kuya, wag ka namang magbiro." Ma'am, kanina ko pa po kayong nakikitang mag-isang nagsasalita dito simula nung sumakay kayo." Hindi ko siya maintindihan. Tumingin ako sa babae at ituturo ko na sana. Pero wala na ito doon sa upuan niya. Wala nang nakaupong babae. Ang upuan kanina lang ay may kausap akong tao. Ngayon ay bakante na. Pero nandun pa rin ang bahagyang lubog ng upuan na para bang may nakaupo. Nanginginig akong tumingin sa paligid. Walang sino man ang bumaba. Hindi rin bumukas ang pinto ng bus. Imposibleng nakaalis siya nang hindi ko napansin. Nandun pa rin ang malamig na hangin sa tabi ko. Napahawak ako nun sa dibdib ko habang halos hindi ako makahinga. Hindi na ako nagdalawang isip. Pagdating sa susunod na hihintuan, halos patakbo akong bumaba ng bus. Kahit malayo pa ang bahay namin, naglakad na lang ako kaysa sumakay ulit. Habang naglalakad ako, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mukhang babaeng ilang minuto ko lang nakakwentuhan. At matapos ang karanasan kong yon, tuwing sasakay ako ng bus, hindi na ako umuupo sa pinakang dulo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jerby. 21 years old ako noon at isang OJT sa accounting department sa Maynila. 3 linggo pa lang ako sa kumpanya nang maranasan ko ang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Tahimik ang opisina tuwing madaling araw. Maayos ang mga empleyado, mababait ang supervisor, at mabilis akong natuto sa trabaho. Pero may isang bagay na paulit-ulit kong naririnig sa pantry tuwing break. "Kapag ginabi ka rito, wag mong papansinin si Tutoy." Akala ko noon, biro lang.
Tuwing maririnig ko ang pangalang yun, nagtatawanan lang ang iba pero halatang pilit ang mga ngiti nila. Sino ba si Tutoy? Tanong ko minsan. Dati siyang utility dito. Bigla na lang daw siyang namatay sa building. Simula nun, hindi na nawala ang pagpaparamdam niya, lalo na kapag iisa na lang ang tao sa opisina. Napailing lang ako. Hindi naman ako madaling maniwala sa multo. Dumating ang Biyernes. Nagkataong deadline ng reports namin, kaya kailangan kong tapusin ang encoding ng mga resibo at liquidation forms. Bandang 6:00 pa lang, nagsimula nang magsiuwian ang mga empleyado. Jerby, kaya mo na yan? Tanong ng supervisor. Opo, mga 1 oras lang siguro. Sige, huwag kang magpapagabi. Napangiti na lang ako. Pagdating ng 7:00, ako na lang ang natitira sa buong floor. Tahimik na noon. Ang tunog na lang na naririnig ko noon sa floor ay tunog ng keyboard at mahinang tunog ng wall clock. Habang nagtatype ako, biglang may kumatok. Napatingin ako sa glass door. Walang tao. Lumabas ako para sumilip. Mahaba ang hallway. Walang kahit sino. Inisip kong baka lumalawak lang ang tunog sa gusali. Bumalik ako sa mesa. Ilang minuto ang lumipas. May narinig naman akong yapak. Parang may naglalakad. Tapos tumigil. Tapos nagpatuloy ulit. Tumayo ako. May naiwan pa ba dito? Pero walang sumagot. Isa-isa kong sinilip ang bawat pwesto. Lahat walang tao. Pagbalik ko sa mesa, bigla kong napansing nakabukas ang isang drawer na sigurado akong isinara ko kanina. Isinara ko ulit. Hindi ko na lang pinansin. Bandang 8:00, nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw. Nagpatay sindi. Sabay nun, ang malamig na hangin na parang may aircon na nakatutok mismo sa batok ko. Inilabutan ako. Pagharap ko sa monitor, may bagong file na nakabukas. Hindi ako ang nagbukas nun. Ang nakasulat lang sa puting screen, uwian na. Bigla kong naalala ang sinabi nila tungkol kay Tutoy. Mabilis kong isinara ang file, pero ilang segundo lang, kusang bumukas ulit. Ngayon, may dagdag ng 1 linya. Mag-isa ka na lang. Nanginginig na ang kamay ko. Hinugot ko ang flash drive at nagsimula ng magligpit. Habang isinasara ko ang bag ko, may narinig akong boses. Kuya. Tumigil ako. Kuya. Mula yun sa likod ko, dahan-dahan akong lumingon. Sa dulo ng opisina, sa pagitan ng 2 cubicle, may nakatayong maliit na figura. Payat, nakalumang uniforme. Hindi ko makita ang muka. Akala ko bata talaga. Pero habang nakatingin ako, unti-unti niyang inangat ang ulo niya at napansin kong sobrang putla ng balat niya. Maitim ang paligid ng mga mata at ang pinaka nakakatakot, mulat na mulat ito at hindi kumukurap. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ako makahinga. Pagkurap ko, bigla siyang nawala. Napabuntong hininga ako. Akala ko tapos na. Pero biglang isa-isang bumukas ang lahat ng drawer sa buong opisina. Kasunod nun, ang sabay-sabay na pag-andar ng mga swivel chair. Parang may mga taong sabay-sabay na umupo. Umiikot ang mga upuan kahit walang tao. May narinig akong mahinang tawanan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pagkatapos, may mabigat na yabag na papalapit sa akin. Palakas ng palakas, pero wala akong nakikitang tao. Parang may hindi nakikitang nilalang na papalapit. Hanggang sa huminto mismo sa likod ko, ramdam ko ang malamig na hininga sa tenga ko. May bumulong. Salamat. May kasama na rin ako. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ko palabas ng opisina. Habang tumatakbo ako sa hallway, naririnig ko pa rin ang yabag na sumusunod.
Pagdating ko sa elevator, ayaw bumukas. Paulit-ulit kong pinindot ang button. Wala. Kaya sa emergency stairs ako dumiretso. Halos madapa ako sa pagmamadali hanggang makarating ako sa ground floor. Hingal na hingal akong lumabas ng building. Nandun ang matandang gwardya. Namumutla raw ang mukha ko. Pagkatapos kong ikwento ang nangyari, hindi na siya nagulat. Sabi ko na nga ba, si Tutoy na naman. Tinanong ko kung sino ba talaga siya. Sabi ng gwardya, siya daw yung batang utility helper na tinatawag nilang Tutoy. Isang gabi daw, pinaiwan daw ito para tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento. Hindi na raw ito nakauwi dahil may sakit pala yun sa puso at inatake habang nagtatrabaho sa floor na yon. Mula raw noon, marami ng empleyado ang nagsasabing may batang boses na tumatawag ng "Kuya". May mga computer na kusang nagbubukas at mga drawer na sabay-sabay bumubukas kapag iisa na lang ang tao sa opisina. Hindi na raw bago yun sa mga regular. Marami na rin ang nag-resign dahil sa takot. Pagdating ng Lunes, bumalik ako para tapusin ang OJT ko at natapos ko naman yun. Kahit may ganun akong naranasan. Hindi ako naniniwala noon sa mga panaginip na nagkakatotoo. Para sa akin, panaginip lang ang mga yon. Halo-halong eksena mula sa pagod, iniisip at kung ano-ano pa. Pero may isang gabi na nagpabago sa pananaw ko. Ako si Lawrence. Gabi na yon. Pauwi ako galing trabaho. Mga 11:11 na ng gabi nang makarating ako sa kahabaan ng EDSA. Pagod na ako noon dahil overtime kami sa opisina. Gusto ko na lang talagang makauwi at matulog. Buti na lang, may dumaan agad na jeep na may rutang papunta sa lugar namin. Sumakay ako. Halos kalahati lang ang laman ng jeep. May 2 babae sa unahan. May isang lalaki sa bandang likod. At may isang lalaki na nakaupo sa tabi ng pwesto kung saan ako nakaupo. Umupo ako sa tabi niya. Mukha rin siyang pagod. Nakasandal lang siya sa bakal ng jeep habang nakatingin sa kalsada. Hindi kami nag-usap. Tahimik lang ang lahat habang umaandar ang jeep sa EDSA. Sa labas ng jeep, makikita mo pa rin ang ilaw ng mga gusali, mga kotse at mga billboard na nagliliwanag kahit 10 oras na ng gabi. Pero sa loob ng jeep, tahimik. Naririnig ko lang ang ingay ng makina at ang hangin na pumapasok sa gilid. Dahil sa sobrang pagod, napapikit ako. Sandali lang, iidlip lang ako, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako. At doon nagsimula ang panaginip. Sa panaginip ko, nasa jeep pa rin ako. Parehong-pareho ang itsura, parehong driver, parehong mga pasahero, parehong kalsada ng EDSA. Pero may kakaiba. Sa panaginip ko, napansin kong biglang pumara yung lalaki sa tabi ko. "Para po," sabi niya sa driver. Huminto ang jeep sa gilid ng kalsada. Binayaran niya ang pamasahe niya at bumaba. Habang bumababa siya, napansin ko na parang mabigat ang pakiramdam ko sa panaginip. Parang may mali. Pagbaba niya sa jeep, tumawid siya sa kalsada. At sa isang iglap, may malakas na busina. Pagtingin ko sa kaliwa, may paparating na malaking truck na sobrang bilis ang takbo. Sumigaw ako, "Hoy!" Pero huli na. Sa harap mismo ng jeep kung saan ako nakasakay, binangga ng truck ang lalaki. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Halos mapatalon ako sa gulat. At doon ako biglang nagising. Napamulat ako. Nasa loob pa rin ako ng jeep. Umaandar pa rin kami sa EDSA. Pareho pa rin ang mga pasahero. At ang mas kinatakot ko, nasa tabi ko pa rin ang lalaking napanaginipan ko. Pareho ang itsura niya. Pareho rin ang damit. Napahawak ako nun sa dibdib ko. Masyado lang siguro akong pagod.
Sabi ko pa. Sinilip ko siya. Tahimik lang siya. Nakaupo sa gilid at nakatingin sa kalsada. Normal lang. Walang kakaiba. Napailing na lang ako. Panaginip lang yun. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nagsalita ang lalaki sa tabi ko. Dito na lang po, para. Nanlaki ang mata ko. Dahan-dahang huminto ang jeep sa gilid ng kalsada. At sa sandaling yun, naalala ko lahat ng nakita ko sa panaginip. Parehong eksena, parehong pwesto, parehong lugar. Bigla akong kinabahan. Tumingin ako sa labas ng jeep. Madilim ang bahagi ng kalsada. At sa di kalayuan, may nakita kong ilaw ng sasakyan na paparating ng mabilis. At doon ko naramdaman ang matinding kaba sa dibdib ko. Dahil eksaktong-eksakto ito sa panaginip ko. Huminto ang jeep sa gilid ng EDSA. Narinig ko ang tunog ng preno at ang bahagyang pag-alog ng jeep habang tumitigil. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat na nangyari sa panaginip ko. Parehong eksena, parehong lalaki na nasa tabi ko, at ang pinaka nakakatakot, pareho ring lugar kung saan siya bumaba. Kinabahan ako. Tinignan ko ang lalaking katabi ko habang kinukuha niya ang pera sa bulsa niya para magbayad ng pamasahe. Bayad po, sabi niya habang inaabot sa driver. Pakiramdam ko, parang bumagal ang lahat. Gusto ko magsalita, gusto kong sabihin sa kanya yung panaginip ko, gusto kong pigilan siya. Pero may isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing panaginip lang yun. Nakakahiya naman kung sabihin mo. Paano kung wala namang mangyari? Bumaba ang lalaki sa jeep. Isang paa niya ang itinapak sa kalsada. Tumingin ako sa labas at doon ko nakita sa di kalayuan ang malakas na ilaw ng paparating na truck. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parehong pareho ito sa panaginip ko. Kuya, halos maibulong ko lang. Pero hindi ko na ituloy. Tuluyan nang bumaba ang lalaki. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa jeep at nagsimulang tumawid sa kalsada. Sa loob ng jeep, normal lang ang lahat. May dalawang pasahero na nagkukwentuhan. Yung driver nakatingin sa harap. Walang may alam sa nangyayari sa isip ko. Habang tumatawid ang lalaki, biglang may malakas na busina. Napalingon ako sa kaliwa at doon ko nakita ang isang malaking truck na mabilis ang takbo. Eksaktong-eksakto sa nakita ko sa panaginip. Hoy! Sigaw ko bigla. Pero huli na. Sa harap mismo ng jeep, bumangga ang truck sa lalaki. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Napatalon ang ilang pasahero sa gulat. Diyos ko! Huminto ang jeep driver at agad kaming napatingin sa likod. Sa gitna ng kalsada, nakahandusay ang katawan ng lalaki. May mga sasakyan na agad na huminto. May mga taong lumapit para tumulong. Pero kahit hindi ako bumaba, alam ko na agad, patay na siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Ang tanging pumapasok lang sa isip ko ay yung panaginip ko ilang minuto lang ang nakalipas. Eksaktong-eksakto. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi pwede. Kung nagsalita lang sana ako. Kung pinigilan ko lang sana siya. Kung sinabi ko lang sa kanya yung panaginip ko. Baka buhay pa siya. Narinig ko ang isang pasahero na nagsabi sa driver, Kuya, umalis na tayo. Baka madamay pa tayo sa traffic. Dahan-dahang umandar ulit ang jeep. Habang lumalayo kami sa lugar ng aksidente, hindi ko maiwasang sumilip sa likod. Nakita ko ang mga taong nagkukumpulan sa gitna ng kalsada. At sa gitna nila, nakahiga pa rin ang katawan ng lalaking kanina lang ay katabi ko sa jeep. Hanggang sa tuluyan na kaming makalayo. Wala nagsasalita sa jeep, pero ako, pakiramdam ko, may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. Hindi ko makalimutan na alam ko na sana ang mangyayari.
pero wala akong ginawa. Hanggang ngayon, tuwing sumasakay ako ng jeep sa EDSA, naaalala ko ang gabing yon. At minsan, napapaisip pa rin ako, bakit ko ba napanaginipan yun?